At so ayan, hi guys, welcome back at channel natin. At eto na nga po si Wistoria Season 2 Episode 18. So episode 18 siya kung kay Netflix kayo nanonood, pero kung sa ibang mga anime sites ay ano po yan, Episode 6. So basically itutuloy lang natin kung saan natapos yung sa latest episode neto ni Wistoria Season 2. At ayan, ay huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At ito nga, sa nakalipas na episode nito, dito yan natapos yung sa graduation na nila Will. At kasama itong si Will sa graduate na mag-a-advance din doon nga sa may tower. At ito nga, sabi ngayon nung narrator natin, year 506 of the magic calendar, the year that would later be dubbed Hope and Demise begins. So ito, may panibagong yugto na nasusuungin itong sila Will, at ang continuation niya is ito naman na. So dito ay balik muna sa alaala ni Will habang kasama niya pa itong si Elfie. So dito ay sinasabi ni Elfie yung pangarap niya kay Will, at ito ngayon sinasabi ni Will habang pinagmamasdan itong si Elfie na talagang dazzling, napakaganda ng mga mata ni Elfie habang sinasabi niya yung kanyang mga pangarap. At eto, sinasabi lang ni Elfie rito na ang sabi nung marami, yung sunset makikita raw yan pagkatapos ng kanilang long journey. At eto nga ngayon, biglang ngiti na si Elfie. Sabi niya nga dyan, kaya nga marami raw silang i-overcome ng mga perils, mga pagsubok kanyan. Kaya maghanda raw itong si Will dahil marami-rami pa silang mga spells na dapat aralin at matutunan. So ito, batang bata pa talaga dyan etong si Elfie. Pero ito nga sa kabilang banda ay seryoso talaga etong si Will. Sabi niya nga dyan, etong si Elfie, oo, makakarating siya dun sa may tower sa pangarap niya. Pero ito nga, nagdadalawang isip etong si Will sa sarili niyang kakayanan. Dahil eto, naiisip nga ni Will na etong si Elfie talagang magaling siya, kumikinang siya, habang sa kabilang banda ay etong si Will daw mahina lang siya. At then ay eto nga ngayon, biglang sabi niya nga rito, even so, at ayun, in-extend na ni Elfie yung kanyang kamay, at pagkatapos nga niya, it's bam! So dito tinulak niya lang, parang hinigaan niya etong si Will. At eto, sabay nga sabi ni Elfie rito na dapat magkasama silang dalawa, at ayun, walang sense kung hindi sila magkasama dun sa mga pangarap nila. So kaya nga ito, sabi nga ni Elfie, kahit anong mangyari dapat magkasama nilang abutin yung kanilang mga pangarap. At then ay pagkatapos nga niya na eto ngayon, nag-blush na etong dalawa, si Will at saka si Elfie. So parang malapit na magdikit yung kanilang mukha. At then pagkatapos nga nito ay back to present nga. At eto, sabi na nga dito ni Will na 5 taon na yung lumipas simula nga noon, at ngayon ay papunta na etong si Will kung nasaan etong si Elfie. So yun, so medyo nagkakaroon na ng liwanag rito, may chance na etong si Will na mapuntahan at makasama ulit etong si Elfie. At then pagkatapos nga niyan ay biglang talon dito naman sa store ng mga damit na nga na to. At eto ngayon ay may mga nagsusuot ng mga kasuotan dyan, parang magagara ng mga damit. At ayun, nagsalita na yung may-ari. Sabi niya nga dyan, wisdom, sensitivity at learning, yung mga individual na kumakatawan lang sa 3 teachings na yan ng Regarden Magic Academy yung allowed na magsuot ng mga kasuotan na yan. At ang tawag sa mga damit na to na suot-suot nila ay colorless gloria. So antindi ang angas ng tawag dito sa mga damit na to. At eto nga, labasan na dyan. Etong sila Sion, ayun, sila Liana, si Colette, at saka nga itong si Lindor. At eto, natutuwa si Colette, sabi niya nga dyan, wow, ang ganda talaga itong mga kasuotan nila. At ayun, ay medyo napapalakbak dito ng konti etong lalaki yung may-ari. Sabi niya nga dyan, talagang bagay na bagay sa kanila etong kanilang mga bagong damit. At eto, pinakilala na yung may-ari. So siya nga si Blantar Leseru, 10th generation owner ng store na nga na to, high-end clothing store Leseru. So ito, sabi nga rito ni Leseru na talagang karangalan niya na siya yung naggawa ng mga damit na yan para sa mga kabataan na to, na talagang ini-spread daw nila yung kanilang mga pakpak para sa kanilang future. So yun pala, by the way guys, medyo malalim yung mga salitaan dito, siguro kasi mga magical to But anyways, ang sinasabi lang naman dito ni Leseru, natutuwa siya na dahil nga nakikita niya itong mga kabataan na to na talagang patuloy sila sa paglipad para abutin yung kanilang pangarap. At din pagkatapos nga niyan, eto nga ngayon, salita na etong si Sion. Sabi niya nga dyan, nasaktong-sakto yung sukat, yung size para sa kanya, ang ganda. At ang galing daw talaga neto ni Leseru, hindi malayo yung kanyang skill sa pagtatahe o sa paggawa ng mga damit kumpara dun sa kanyang mga ninuno. Kasi itong mga Blantar na to, sila talaga yung gumagawa ng mga kasuotan ng mga mage na pupunta dun sa tower. At ito nga ngayon, salita na ito si Leseru. Sabi niya nga dyan kay Sion na natutuwa naman siya kasi nagustuhan ni Sion itong kanyang kasuotan. Pero ganun pa man rin ay humingi ng tawad itong si Leseru kasi nga raw hindi niya na-deliver in advance itong kasuotan nga nila. At ayan, nagawa nilang eksaktong-eksakto kung kailan sila pupunta dun nga sa may tower. Pero eto, napangiti na lang etong si Sion. Sabi
sabi niya nga dyan na okay lang, naiintindihan niya kasi nga naman marami daw talagang nagsuffer at nawalan during nung insidente, yung Terminaria incident. So kaya nga ito ay parang napangiti na lang na parang kala mo nasasaktan ng konti dyan din. Ito si Lesero. At then pagkatapos nga niyan ay biglang talo naman dito sa mga babae natin dahil ito nga talagang ang saya-saya ni Colette at saka nga nito ni Liana. So ito sabi nga ni Colette na yun nga ang ganda nito nung kasuotan nila at saka napakagaan daw, parang ang laya-laya niya gumalaw, di raw siya nahihirapan ganyan. At ito ngayon sabi nga ni Liana, yung cloak na suot-suot nila habang nandun sila sa academy, maganda na nga raw yun, excellent nga raw yung protective gear nun. Pero masasabi malinaw na itong kasuotan nila ngayon mas superior, mas angat doon kumpara sa cloak nila dati. At ito nga ngayon ay biglang sabi nga nito ni Lindor na talagang mahuhusay daw yung mga mage pagdating sa bagay na nga na to. Pero yun sa kabilang banda ay nagsasalamin na nga si Julius pero makikita na parang malungkot. Ito si Julius sabi niya nga dyan, mga magarang damit, the best na mga damit para dun sa mga mages na pupunta sa tower. At ito nga ngayon biglang lapit si Colette dyan kay Julius, sabi niya nga dyan na may problema ba? Ito si Julius kasi parang yung itsura niya, yung aura niya, parang nadadown siya ganyan. At ito nga ngayon biglang sumigaw si Julius, sabi niya nga dyan na wag na maingay, wag mangialam itong si Colette at pabayaan daw siyang mag-isa. At ito ngayon biglang nakapaw po itong si Colette pero dali-dali dyan dito dinagukan niya itong si Julius. At ito nga ngayon bukol dyan itong si Julius, yun sabi nga ni Julius dito, ikaw Colette abominable ka, sabi niya ganyan. So napakalalim ano yan, kasuklam-suklam daw itong si Colette. Pero yun nagulat itong si Colette, sabi niya nga dyan pasensya na kasi bigla raw siyang siniguan ito ni Julius at ayun ay tayo na dyan itong si Colette. At pagkatapos nga niya alis na nga siya pero yun nagsorry din itong si Colette, sabi niya nga pasensya na kung naistorbo niya itong si Julius dyan. But then pagkatapos nga nito ay ito parang naiiyak-iyak na dito parang malungkot nga itong si Julius. Habang sa kabilang banda ito nga balik si Colette dyan kay Liana, sabi nga ni Colette dito na anong problema no ni Julius, sabi niya ganyan. Pero ayun biglang nagtanong na itong si Liana, sabi niya nga dyan kay Colette kung meron na bang lumapit sa kanya na scout para i-recruit siya ganyan. So sagot itong si Colette, sabi niya nga dyan may nagpadala sa kanya ng sulat tapos yun nare-recruit siya sa Earth faction. At eto ngayon sagot na si Liana, sabi niya nga dyan na siya ganun din, nare-recruit din siya ng Lightning faction. Tapos si Lindor naman yung sa Fae faction, so yun yung mga elves. Tapos si Sion ay doon siya basically nare-recruit siya sa Fire faction. Pero pagdating dito kay Julius ay wala pa nagre-recruit sa kanya, so kaya pala nalulungkot dyan etong si Julius. At eto ngayon question mark dito etong si Colette, so hindi niya rin alam kung bakit nga ganun. At then pagkatapos nga niya na eto nga ngayon biglang lapit etong si Lesero dito, di ko alam kung sino nilapitan niya, kung si Julius ba yan o basta yung isa dyan sa mga estudyante. Tapos inayos niya etong parang badge na nga na to. At dito na nga ngayon sinabi ni Lesero na yung kanilang store ay pinarangalan na sila nga yung gagawa ng mga gloria o ng mga kasuotan ng mga mages na pupunta dun sa may tower. So kaya nga ito ay ngiti na etong si Lesero, sabi niya nga dyan, may the blessings of the Magic Queen be with you all. So yun, so parang ano lang ba, ginudlak lang nito ni Lesero etong mga estudyante natin na pupunta dun sa tower. Pero ito nga biglang nagsalita na si Lindor, sabi niya nga dyan na hindi niya pa nakikita si Will kamusta na raw ba si Will? So sagot etong si Colette, sabi niya nga dyan si Will ba, nauna na siyang maghanda sa kanila rito kaya okay na si Will. At ngayon malamang nandoon na siya sa lugar ni Donan. At eto nga ngayon biglang talo na dito sa Donan's Blacksmith. So ito Slamland Street, Donan's Blacksmith. At eto nga salita na si Donan, sabi niya nga dyan eto na Will, yung bago mong espada, sabi niya ganyan. At eto nga medyo astig dito, ang plain lang, ang kinis ng espada ni Will. Pero yun nga natutuwa na itong si Will kasi nga meron na siyang bagong espada. So ito ay kuha ngayon ni Will yung espada niya. At habang tinitignan niya nga yun, sabi niya wow, may purple blade din dito, sabi niya ganyan. At eto salita si Donan, sabi niya nga dyan na nireforge niya yung nasirang espada nga nito ni Will. Tapos ang ginawa niya, dinagdagan niya ng kung tawagin Whist Jewel. So kaya yun katulad ng dati ay nakakat pa rin ng magic etong espada ni Will. At ngayon yung magic power na nai-stored dun sa center jewel nito ay pwede rin daw na ma-amplified pa. So yung ibig sabihin mapapalakas pa yung mga magic power na may stored dyan nga sa jewel ng espada na yan. So kaya nga ito sabi ni Donan, ang pangalan ng espada na to ay Whist Twin Silver. At ito natuwa naman dyan etong si Will sa pangalan ng kanyang espada. At ito ngayon ay tinapik na nga sa likod ni Donan etong si Will. Sabi nga nito ni Donan, yung dating espada nito ni Will, isa raw yun sa mga best na nagawa niya pero
nasira lang daw yan ito ni Will gamit yung kanyang brute strength. So parang napahiya raw doon yung mga dwarf, sabi niya ganyan. So kaya nga ito ay nagsorry lang ito si Will, sabi niya na doon niya sinasadya. Pero yun nga ay nagpapasalamat itong si Will dahil nga sa bagong espada na ginawa sa kanya ni Donan. At ito ngayon ay naguhugot na, kumukuha na ng pera itong si Will. Sabi niya nga dyan na magkano itong espada na to. Pero sagot dyan itong si Donan, sabi niya nga dyan na hindi niya raw gusto, hindi niya kailangan yung pera ni Will. At tagapin daw ni Will ang espada na yan bilang pasalamat nila dahil niligtas nga raw ni Will yung kanilang mga buhay. At itong ngiti-ngiti na itong si Donan, sabay sabi niya nga dyan, good luck Sword Mage, go wild in the tower 2, sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga niya na ayun ay biglang sumagot lang ng positive etong si Will, sabi niya nga dyan okay. At eto ngayon ay alis na nga etong si Will at pinuntahan niya na itong kagrupo niya, etong sila Colette. At yun nga sabi nga ni Will dito salamat kasi nga hinintay siya nito nila Colette. At eto ngayon sabi nga nila Colette okay sige tara na dun na sa may tower, sabi nilang ganyan. So ayan na, pupuntahan na nga nila itong tower na to. At pagkatapos nga niyan ni San, so hanggang dito lang ito si episode 18 natin para kay Wistoria Season 2. So yun nga guys ay ulit ay ito ay sample pa lang to, unang lapag pa lang natin. At yung titignan lang natin kung magiging okay ba itong viewership natin dito. So kapag umabot siya ng 3K ganyan ay ayun, ito tuloy-tuloy natin itong si Wistoria. Pero kung hindi naman at yung kung hindi nyo trip itong si Wistoria, ihanap pa tayo ng ibang anime na balak nyo, na trip nyo na yung manga series na yun, yung isabay rito kay Kalbo. Sila naman ulit guys ay maraming salamat sa pano dito kay Wistoria. So yan, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.